Magandang umaga mga kapatid, The Paraclete. Um, Ito pong sinasabi ko sa inyo na magbi-video po ako at magbibigay po ako ng paliwanag, mga simpleng paliwanag hinggil sa character building, how process approach. Ngunit ito po ay babasahin natin kung paano po nagsimula ang pag-aaral hinggil sa pag-uugali simula pa ng Old Testament o Lumang Tipan. At ito po simulan ko sa chapter 1, Genesis, at hanggang sa chapter 4. Magsimula po muna tayo manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umahid po tayo. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Buksan mo, Panginoon, ang aming kaisipan at antigin ang aming kalooban at ipaunawa ng po mga mapupulot at kakasalan namin nagagawa sa araw-araw ng buhay at tulungan ito'y aming aminin at dalangin at ito'y mga talikdan at gabayan mo kami sa pagbabago ng buhay. Amen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our
niyo rin nawa, Panginoon, ang aming panawagan sa iyong kamamahalang banal na Espiritu Santo upang kami samahan at ipanalangin sa aming mga pangangailangan at tulungan kami sumakanya at kayo'y sumaamin. Amen. Awitin natin ang panawagan sa Espiritu Santo. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, fill the hearts and minds of thy faithful servants and inflame them with the fire of the divine love. O God, who by the inspiration of the Holy Ghost didst instruct the hearts of thy faithful servants, grant us in the same Spirit to discern what it is right and enjoy comfort forever, through our Lord Jesus Christ, who liveth and reigneth one God, with thee and the same Spirit, world without end. Amen. O Holy Spirit, buksan mo po ang aming kalooban at bigyan mo kami ng pagtanggap sa anumang sitwasyon, narinig, napapagsabihan, naaaralan, at lahat ng uri ng aming naririnig. Naway buksan mo kalooban namin upang kami laging mapagpakumbaba at sumunod lagi sa iyong nais. Kahabagan mo kami, Panginoon. Liwanagan mo kami ng konsensya. Amen. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa ropa. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At pag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una-una, ngayon magpakailan at magpasawalang. Ang ating pong babasahin ay nasa Diglot Bible, Catholic Bible, Old and New Testament, English Tagalog version. Sumabay po kayo. Chapter 1, ang kasaysayan ng paglikha.
Nang simulang likain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalo sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasihan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag itinawag niyang araw, at ang dilim naman itinawag niya na gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay, at nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikadalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa, at ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig, at karagatan naman ang nagsamasamang tubig. Nasiyan siya na ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil, at nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito ay magsasabog na liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag ng gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog na liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagbasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa impapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya ay nasiyahan. Pinagpalan niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ay kalimang araw. Sinabi ng Diyos, pagkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maaamo, maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan. Nang mamasdan ang mga ito, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maaamo o mailap, malaki o maliit. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala, wika niya. Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig, at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng mailap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian na ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagbasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon, nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Kuminto po muna tayo dito. So, nagpapakilala po sa binasa natin na siya Diyos na makapangyarihan. Siya ay kataas-taasan. Walang ibang makakagawa kundi Diyos lamang. Kumaliwanag mga kapatid. So nawa, maniwala
magtiwala, umasa, humingi sa Diyos, pagkat siya ang may magagawa. Kaya, mga kapatid, kung sa layman language po, siya ang tunay na inventor. Hindi po matatawag na ang tao ay inventor, kundi ang mga tao po ay nakakaroon lamang ng additional knowledge para kumuha ng lilikain niya hinggil sa mga nilikha na ng Diyos. Anong ibig pong sabihin? Tulad ng ng mga papel. Diba? Inango yung papel sa mga punong kahoy. Diba? So, sino ang naglikha ng punong kahoy? Di ba Diyos? Yung mga ininom natin mga gamot, sasabihin natin na siya ang naglikha ng gamot na yon. E di po ba? Siya ay naglikha ng lahat ng klaseng halaman. So, tumingin po tayo sa pinagmulan. Dahil kapag po inisip natin na tayo yung naglikha mismo ng ating ginawang proyekto, ay mapapapunta po tayo sa pagkawala na ng pagtitiwala sa Diyos, sapagkat maniniwala na lang tayo sa ating sarili. Diyan po nagkakaroon ng pagbagsak sa paniniwala sa Diyos. Sinasabi ko po ito hindi para kayo ay aking hiyain or i-offend. Hindi po. Nais kong ipakilala na ang Diyos ang lahat ng naglikha. Lahat ng bagay. Lahat. Kaya siya po ang ating dapat sambahin. Huwag po tayong magmamataas or para sabihin sa ating sarili tayo mahusay. Hindi po. Ang Diyos ang mahusay. Ang lahat po ay galing sa Kanya. So, tandaan po natin yun, ha? Huwag po tayong magkakaroon ng tinatawag na pagyayabang sa sarili. Kahit hindi nagsasabi, pero sinasaloob. Mali po. Lagi pong tayo sa Diyos, magtiwala, umasa, siya ang lahat, siya ang may hawak na lahat, siya lahat ang naglikha. Wala nang iba. Okay po. Pangalawa, naglikha din siya ng tao. Matapos siyang likhain ng lahat, prepare niya lahat sa tao. Yun na yun. May kakainin, may tubig, may liwanag, may dilim, may lupa, may karagatan. Di po ba? May tubig na tabang, may tubig na alat, may isda sa tabang, may isda sa alat. Iba, lahat po niya nilikha eh. May mga ibon. Oh. So, ang lahat po hinanda niya bago siya naglikha ng tao. So, nung nilalang niya ang tao, may makakain na yung mga tao. Bakit kamo inuna ng Diyos yun? O, di ba? Kung walang halaman, paano naman po mabubuhay ang tao? Sa mga halaman po, nakakakutay ng oxygen. Di po ba? At kailangan din po naman ng halaman ang tao. Di ba? Kaya nga pag hinihingahan natin yung mga halaman kausapin natin yan Ibig sabihin kausapin, bumubugat tayo ng hininga, di ba? Namumulaklak sila. Oh, batid ba natin yun? Ganun po Kaya pag tayo ay nasa ating farm o sa backyard lang natin, kausapin natin yung mga halaman. Kailangan nila yung ating hininga, yung ating tawag dito, pakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi natin nababatid yun Kala natin ganun-ganun lang. So, sabihin natin, para naman ako si Raulo para makipag-usap doon sa mga halaman. Subukan po ninyo, tandaan yung sinabi. Usapin niyo yung mga halaman ninyo, magbubunga ng marami. Pero diligan nyo. Paano mabubunga kung namamatay naman niya dahil wala palang tubig? Ibig sabihin, gawin ninyo malusog yung halaman. And then, dahil sa halaman, ang oxygen, malalanghap naman natin. So, vice versa. O kaya, kinumpleto muna ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao bago siya maglikha ng tao, bago niya lilalangin. Okay? Nung nilalang niya, ang gusto niya kalarawan ng Diyos. Kalarawan natin siya. So, napakadali pong formula yan. Pag sinabing kalarawan, kung ano nakikita natin sa ating kapwa, para na rin natin nakita ang Diyos. Kasi kalarawan, di po ba? Okay? Now, nung nilikha niya ang tao na kalarawan, di ba ang ugali ng Diyos isang salita lamang niya nangyayari. So, ibig sabihin,
ang ating pananalita po ay may kapangyarihan pala. So, huwag tayong magkakasala sa Diyos, huwag tayong magsasalita ng pangit na nakakasama ng kapwa, nakaka-offend, nakakapahiya. Diba? Igalang natin ang ating kapwa. Gamitin natin ang pagsasalita ng nasa sa ayos. Tamang oras, tamang panahon, tamang pamamaraan. Ano po ba? Kung meron tayong sasabihin sa ating kapwa, kay kapatid, kay magulang, sino man, pag-aralan muna natin yung magandang pananalitang sasabihin natin. O di po ba? Kaya huwag tayong magmumura, huwag tayong magtutungayaw, kasi masama yan. Bad spirit ang kasama mo. O kaya, laging mahinahon, laging may encouragement yung ating mga pagsasalita. Diba? Nakakabusog ng kalooban yan Nakakasaya. Diba? Kaya maging totoo tayo sa pagsasalita. Kaya iwasan natin yung maling pananalita. Tandaan po natin yun, ang sabi ng Diyos, kalarawan natin siya, nilikain niya. So, mabubuti lagi po ang ginagawa ng Diyos. So, puro kabutihan po ang dapat nating ibibigay para sa ating kapwa. Kapag kapwa natin binibigyan natin ng kabutihan, ibig sabihin, ginagawa natin ang kabutihan ng ating sarili. Kung mabuti tayo, mabuti ang lalabas. Di po ba? Okay? So, I hope and pray, magtiwala tayo sa Diyos at tayo ay magiging maingat sa pananalita. Huwag palasigaw, huwag padabog, kundi laging may kahinahunan ng ating pagsasalita. Okay po. Next, ang sunod po naman ay ang halamanan ng Eden. Nang likhain ni Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit meron ang bukalang tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hinihinanghan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Okay, stop po muna tayo. So, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. So, kumuha siya ng alabok at tapos shinape up niya yon. Okay? Nagkaroon ng ilong, hiningahan niya. At nagkaroon ng buhay. So, anong ibig sabihin mga kapatid? Ang ating katawan ay napapaloob sa tatlong partes. Una, katawang lupa, physical body, soul, kaluluwa, at espiritu. At yun yung hininga ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, habang tayo nabubuhay, sumasa atin ang Diyos. Ang tanong, ang kalooban kaya natin ay sumasa Diyos. Okay? At tayo po nakakaalam nun. Okay. So, ipinapaliwanag ko lang po yung bagay na ano ang napapaloob sa katauhan ng tao. Ngayon, yung katawang lupa at saka kaluluwa, madalas po yan ay nakakaramdam ng pagkalungkot ang kaluluwa. Hindi natin nauunawaan yan. Bakit? Kasi po, kapag nakaramdam tayo ng lumbay or nag-iisip tayo na may problema tayo, ang soul po natin ay nalulungkot. Okay po. Kaya, nawa, maging isa yung ating kaluluwa at katawan. Maging madasalin tayo. Magtiwala tayong ganap sa Diyos. Para sa ganun, hindi iiyak yung ating soul. Okay po. Naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silang, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Okay, linawin ko, mga kapatid. Sa gitna daw ng halamanan, ay naroon ang punong nagbibigay buhay. Okay? At ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Okay, nakita niyo yung differentiation, ha? Puno nagbibigay buhay. Ibig sabihin, yung mga kakainin nila talaga ay putas, masarap ang bunga, di po ba? At yung isa naman po, ay punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, yun yung katawang lupa nila. Si Eva at si Adan. Okay? Yan. Umaagos sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan.
Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. Ang una itinawag na tison at ito'y umaago sa lupain ng Havila. Lantaing ginto roon at marami ring bedelyo at batong manis. Ang kadalawang sanga ng ilog ay tinawag na Manggihon at umaago sa lupain ng Ethiopia. Tigris naman ang itinawag sa ikatatong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ay kaapat na sanga ay ang Euphrates. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Okay? Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa impapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung anong kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap, ngunit wala isa man sa mga ito, ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging iisa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Ito po tayo muna doon mga kapatid. Maliwanag po na dahil sa kapangyarihan ng Diyos, imagine, pinatulog ng Diyos ang lalaki. And then kinuha niya yung tadyang. Okay? Magagawa ba ng tao yun? Diba? Kung sa tao yun, magkakaroon ng mga anesthesiologist, o mayroon diyang operating room, o lahat. Pero sa Diyos, diba? Isipin mong buksan niya yung ano na yun? Yung kanyang tagiliran at kunin yung tadyang. May sariling anesthesia ang Diyos. Kasi yung pagtulog na yon is a grace. So, diba? Walang imposible sa Kanya. Isipin mo yun, himbing na himbing yung lalaki. Binuksan niya yung tagiliran para kunin yung tadyang. Isang tadyang. Pagkatapos pinaghilom ang laman sa tapat yun. Diba? Hindi naman nangailangan ng needle at sinulid para tahiin. Mga kapatid, nilay natin yun, how powerful is God? At napakatalino Diyos. Siya ang omnipotent talaga siya. Okay? And then, ginawa niyang babae. Kaya pala babae ang tawag doon dahil sa lalaki nagmula. So, tandaan natin. Kaya ang pangalan ng isang babae sa kanya nagmula kasi kinuha lamang yung tadyang niya. Kaya isa pa rin silang dalawa, di ba? Kumuha lang a portion. Okay? So ngayon, dapat nating mahalin ang ating mga mahal sa buhay. Tayo babae, igalang natin naman yung ating lalaking naging kasama sa buhay. At ikaw naman lalaki, irespeto natin at mahalin natin yung ating asawa. Hindi komot galing lang sa tadyang mo, ay para ka ng kung sino. So, bigayan. Okay, love one another. So, yun ang dapat nating isagawa. So, inulit ko, kung yun, nakuha ng Diyos yung tadyang ng isang lalaki at pinaghilom niya yung tapat na yung patilaman. How much more pa sa ngayong panahon, mga kapatid, ang virus na sinasabi, bagamat nagagawa ng tao yung virus na yan, kung sino man po ang may pakanan yan, dahil sila nais pang
Gusto nila magharin, kala mo sila Diyos. Okay? Makapatay lang ng tao, gusto nilang sila makapangyarihan dahil sa pera, dahil sa kapangyarihan. Okay. So, kung yun nga tadyang ay natanggal ng ating Ama, nakuha niya para gawing babae. So, isang iglap lang po, magbalik loob lang tayo sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Okay? Ay, pwede po lahat ng mga tao sa buong daigdig. Hindi po ba? Sandali lang po ay mapatay yung virus na yun. At napapansin niyo po, bakit pag tinetesting, mayroong lugar na wala naman siyang virus? Pagdating sa ibang lugar, doon nag-test, may virus. So, ibig sabihin po, posibleng yung mga testing kit ay mayroong pong virus. At saka isa pa ho, nakadesign nga yan na ginawa ng mga gumawa ng ganyan. Kaya, nagsasuffer po yung mga tao. Kaya mga tao, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, buksan po ating kalooban sa Diyos. At yun po ang nararapat. Gawa lamang ng tao yung mga viruses na yan, di sa Diyos po tayo magtiwala. Magbalik loob po tayo sa Diyos. At tayo sumunod sa Kanya. Maniwala po tayo sa Kanya. Siya ang may magagawa. Okay po. And then, nagkasala ang tao. Chapter 10 na po ito. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman. Ipinakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito at humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y maging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh. Kaya't nagtago sila sa kawiyan. Tatapat tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo namang ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y ninilang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tugon naman. Hinto po tayo doon, mga kapatid. Ang liwaliwanag po, mga kapatid, na ipinagbawal doon sa dalawang nilikha nilang yan, sa babae at sa lalaki, na huwag nilang kakanin yun. Kahit na yung bunga, kahit na humipo man lang ay pinagbabawal sa punong iyon. Ano kaya sa palagay ninyo mga kapatid ang kahulugan nun? Ano ba yung puno na hindi pwedeng ipuin? Di ba? So, ang katotohanan po niyan ay yung kanilang katawang lupa. Di ba binigyan sila ng laman na? Nakikita na ang kanilang sarili, ang pagkahubad nila. So nakikita na natin ang katauhan nila. May buhok, may hanggang baba. Okay? Hanggang sa from head to toe. Hubot-hubad sila So, sabi ng ahas ay hindi daw mamamatay Diba? Niloko siya, si babae. Okay. So, ang ginawa ni babae sa turo ng ahas ay kumain siya. Anong ibig sabihin kumain? Diba? At hinipo niya yung pinakapuno. O diba? Nagising yung katawan nila. At yung pagkain, ginawa nila. Okay? Ganun din naman si babae,
pinakain niya din yun si lalaki. Okay? So, hinipo din ni lalaki, and then, nagising din yung kanyang buong katawan. So, ginawa na nila yung hindi karapat-dapat. Nung matapos nilang ginawa yun, pwede ba? Nakita nila sila hubad. So, nawalan sila ng grasya. So, patay ang kanilang pananampalataya sa hindi nila pagsunod. Nagkasala sila. Hindi nila sinunod eh. So, ang sino mang hindi sumusunod, bukas man ang mata, pero patay ang pananampalataya. So, ano yung nabuksan na yun? Ang 5 senses po. Ano po ba yung mga senses na yun na binuksan ni Satanas ng ahas? Ay di po ba sense of sight ang ating paningin? Kung nakita na nila ang kahubaran nila. At yung sense of taste, yung panlasa nila. Diba? Sense of hearing, yung pandinig. Sense of smell, yung pang-amoy. And yung sense of touch, pandama. So, yung 5 senses pong yun, ang pinuksan na itinuro ng ahas na tuso. O kaya, nakaramdam na sila ng kahihiyan dahil hubad sila. Samantalang kung wala silang pagkakasala, hindi nila malalaman, hindi nila maiintindihan na sila ay nakahubad. Bakat malinis ang kanilang isip, malinis ang konsensya, malinis ang kalooban, ay dahil nagkasala. So, nandoon na po yung puno ng kasalanan na tinuro ng ahas. Anong nangyari? Inihayag ng Diyos ang kaparusahan. Okay. At sinabi ni Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa'y may parusang dapat na tangi ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat. O di ba ang ahas, ang kinakain po niya alikabok? Dahil ang salita nga ng Diyos ay mapagsik, tumatalab. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya ay laging maglalaban. Itong dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae na may ito ang salaysay, sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. So, ibig sabihin, pasasakop ka talaga. Ngayon, mga babae, sa ngayong panahon, nagpapasakop pa tayo sa ating asa-asawa. Okay? Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang, nang iyong kainin yaong bungang bawal. Sa nangyaring ito, ang lupang tanimay, aking susumpain magpakailanman. Ang lupaing ito para pag-anihan, pag-apawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakanin. Upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang malibing. Yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Mga kapatid, napapansin niyo bawat pangalan may kahulugan. Di po ba? So, Eva, ang sabi ang Eva ay siya daw ang ina ng sangkatauhan. Yung babae naman, yung term na babae, ibig sabihin, kinuha sa tadyang ng lalaki. So, mahalaga po ang mga pangalan. Inuulit ko po, ano? So, kung ano man ang ibinigay nating pangalan sa ating kapwa, sa ating mga anak, may kahulugan po yun. May kanya-kanya pong meaning para sa kinabukasan. Gagamitin po yung pangalan yun para sa kinabukasan. Tandaan po natin. Hindi pa natin alam yun kung anong kahulugan nun, pero darating pa yung oras na yun na malalaman natin yung pangalang ibinigay na yun para sa future ng ating anak. Ngayon, pinalayas sa hardin si Adan at si Eva. Sinabi ni Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama, hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay
at baka hindi na siya mamatay. Kaya pinalaya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapit aninuman ang punong kahoy ng buhay. Sa halip na sila ay busog na busog, hindi na sila magpapakahirap, hindi na sila magbubungkal kasi sila ay kumakain ng bunga ng buhay. Diba? Kaya, ang nangyari, pinaalis sila, pinalayas. Why? Nagkasala nga sila eh. So, ganun pa man kapatid, kung titinan natin, kung di natin ito ninalilayan, maaaring sabihin natin, bakit naman ay Diyos siya, bakit naman pinalayas? Dapat mapagpatawad ng Diyos. Sa mga hindi nakakaunawa o namimiloso po, mga kapatid, magandang ginawa ng Diyos na naglikha sa kanila. Kaya nila pinalayas doon sa hardin, sa Eden, ay dahil nga banal yung lugar na yun. Ngayon, paano sila makakaroon ng justice or justisya? At ang justisya po ay sufferings. Pagbabayaran nila yun ang paghihirap dahil sila ay nagkasala. Ngayon, doon sa paghihirap na yun, malampasan nila yun. May pag-asa silang magkaroon ng buhay sa pananampalataya. Ay kung doon sila mananatili sa Eden, ay di wala na silang pagsisisi, wala na silang pagbabago ng buhay. Manatili silang makasalanan doon. Ay paano yung life nila sa kinabukasan? Hindi sila nakapagbago. Kaya mga kapatid, nililinaw natin yun. Salamat sa Diyos dahil siya po'y matalinong Diyos. Makapangyarihan, omnipotent. Bubulol po tuloy ako. Omnipotent po siya. Alam niya ang kanyang ginagawa dahil siya Diyos at makapangyarihan. Para sa kabubuti ng kanyang nilikha. Puro kabutihan po ang iniisip niya. Dahil kung manatili sila doon sa loob ng Eden, hindi po sila masasabing mabuti kasi lalo silang mapapahamak doon. Patay ang pananampalataya. Ibig sabihin, wala silang pag-asang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi nanatili sila doon eh. Kaya salamat sa Diyos. Dahil ang bawat tao ay binibigyan ng pag-asa magsisi, magbago ng buhay. Kaya humaharap po tayo ng ating sariling sufferings dahil sa pagkakasala natin. Kaya tandaan natin mga kapatid, sabi natin, ayoko nitong pagsubok na ito. Uy, kaya ka magkakaroon ng ganyan dahil nga ikaw ay itinutuwid. Ang karakter mo inaayos. Ang pag-iisip mo inaayos at magtiwala sa Diyos. Maniwala sa Diyos, sumunod sa Diyos. Akala lang natin mga kapatid, pinahirapan lang tayo. Bisa sasabihin natin, ayoko na nito, hirap na hirap na ako. Ang sabihin mo mga kapatid, manalangin ka, turuan ka kamo ng maayos na pag-uugali. Dahil pag ikaw ay nakaalpas doon sa maling pag-uugali, ay mawawala yung pagsubok na yun. Ibig sabihin, natutunan mo na eh. So, ibig sabihin, ang pagsubok po is a lesson. Yan po ang guide. Teaching. Steps. Kaya buksan po ang ating isip. Paano natin mauunawaan kung di tayo nagdarasal? Magdarasal po tayo. Hingin natin ang liwanag buhat sa Diyos. Ano ba yung pagsubok na pinarating sa atin? Yung pala itinutuwid yung asal natin. Di po ba? Kaya, mga kapatid, napaka-husay ng ginawa ng Diyos sa bawat nilikha. Tao lang talaga ang ayaw makinig eh. Okay? Kung masipag lang tayong magdasal, hindi po siya magkakait ng liwanag. Okay po. Yung binasa po natin hanggang dyan lang. Dadagdagan po natin mga paliwanag. Ayun, kung meron po kayong nais linawin sa aking mga sinabi, pwede po naman kayo mag-comment. Abot na makakaya po ng inyong lingkod, sa tulong ng biyaya ng Diyos, pagtulungan natin po yun. Wala ditong pilosopuhan, wala ditong sasabihin natin, parang natatamaan niya ata ako ng sinasabi. Mga kapatid, kung natamaan ka sa mga sinabing yan, mapalad. Nandun na po yung proseso na ikaw ay babaguhin ng Diyos. Humingi ka lang ng gabay sa Kanya. Kaya mga kapatid,
Huwag tayong basta maniniwala. Kapag tinuruan tayo ng Diyos ng matuwid, huwag tayong basta maniniwala na nagpapabulaan tulad ng ginawa ni Ahas. Totoo na nga yung sinasabi ng Diyos at Diyos na makapangyarihan yun, naniwala pa doon sa Ahas na yun. Kaya naman mga kapatid, huwag tayong maging ahas ng ating kapwa. At tayo naman, mga kapatid na anak ng Diyos, huwag tayong padadala sa nagiging instrumento ng ahas. Magpakatatag po tayo at manalangin lagi sa Diyos. Nawa, naibigan niyo po itong maikli kong paliwanag. Sa susunod pong video, inaasahan ko pong i-share po ninyo ito sa iyong sarili, sa iyong kapwa, sa iyong pamilya. Huwag magtulungan po tayo. Dahil ito pong mitihing ito ay kaloob ng Diyos para sa atin ay tayo magkais at magsama-sama. Hindi lang sa bansang Pilipinas, sa mga neighboring countries all over the world. Upang sa gayon ay makamit po tayo ng biyayang makapangyarihang buhat sa Diyos, kapanatagan, prosperidad. At higit sa lahat, mamatay lahat yung mga viruses na yan. Pakat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos at nagtitiwala sa Diyos, wala pong makakalapit ng virus. Kaya maghalimbawa po natin, alam natin, yung katulad ni Mother Teresa, sa example po, ay nayayakap niya mga liktitungin eh. Di ba nakakahawa po yun? At hindi siya nahawa. Why? Kasi po sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Yun po. Kahit sino. Kaya, ang pag-asa po natin ay aral pang spiritual. Pagsunod sa kaloob at kagustuhan ng Diyos. At madasal. Salamat po at magandang gabi pong muli. Umawit po tayo sa pagbubakas at mangatayin po natin sino. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kung di ang Diyos ang pinagmulan, kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Ligaya ko na ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kung di ang
handog ang buhat kong iransadya kung di ako nagmamahal. Sino ako? Aming Amang Yahweh El Shaddai, sa pamagitan ng Panginoon Jesus at Banal na Espiritu Santo. Salamat po sa gabay niyo. At anuman po ang naging boses ko ay kaloob rin po naman ng aking natural na boses. Walang akong hinahanap na anumang kagandahan. Ang malagay maiparating ko ang nais mo sa aking kapwa sa pamagitan ng YouTube channel na ito. Nawa sila po ay buksan mo ang kaisipan at liwanagan ang kaisipan, tanggapin ang naihayag na galing din sa inyo na katuruan at higit sa lahat ay sila rin po ay mag-subscribe, mag-share para marami pong makaalam ng mga aral na ito na maliit na bagay lamang, simple mga paliwanag ay makatulong po sa ikabubuti at ikalalago ng pananampalataya at pananalig sa iyo at kami po'y sama-samang naway maipon mo na tumasa iyo at ikaw naway sumuamin. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa iyo Banal na Espiritu Santo at mahal namin Maring Maria. Tulungan mo kami laging ipanalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.